After eating, Kenzo fell asleep. Hindi ko na tinanong kung may trabaho siya o wala, kahit weekdays naman ngayon. I feel like he really need a lot of sleep. Nakaupo lang ako sa kama niya habang nakadapa siyang matulog at nakayakap sa bewang ko. I charged my phone earlier and I can use it now, so I read Gab's messages. Labis-labis ang guilt na naramdaman ko habang isa-isa yung binabasa. Habang abala ako sa pagbabasa ng mga mensahe niya, ay bigla siyang tumawag kaya bahagya akong nabitawan ang cellphone sa gulat. Huminga muna ako ng malalim ng ilang beses bago yung sinagot. I glanced at Kenzo's first and is still so asleep, so it's fine. Where are you? Yun ang unang narinig ko. Hindi ko man nakikita si Gab ngunit tila nakikita ng isipan ko kung gaano siya kagalit ngayon. I'm sorry. I'm really sorry. Can I talk to you? Sambit ni Gab sa kabilang linya. Aware ka ba na sinasaktan mo ko? Natahimik ako doon. Hindi ko alam ang pwede kong isagot. Babalik ka rin pala sa kanya. Dagdag niya pa. Kaya nanuyo ang lalamunan ko. I'm sorry. Paano kung bumalik ka sa akin para mapatawad kita? Umiling ako pero hindi ako umimik. Gab, syempre hindi pwede. I sighed. Mas lalo ako nawala ng sasabihin nang biglang gumalaw si Kenzo at umungol. He hugged me even more. Napahiga ako dahil doon kaya nanlaki ang mga mata ko kaya mabilis kong pinatay ang tawag. I hear that. Bulong ni Kenzo. Napangiwi ako dahil doon. Pinaharap niya ako sa kanya. Right now, I saw his sleepy eyes. Ngayon ko lang nakita ang mata niyang inaantok. Don't tell me, pupunta ka ulit sa bahay niya. Taas kilay na tanong niya. Kakausapin ko siya. Sabi ko't umiling naman siya kaagad. No way. Sabi niya kaya dahan-dahang kumunot ang noo ko. Ilang sandali pa'y pinasok niyang kamay niya sa damit na suot ko. Napatawa ako bigla sa kabiglang bumangon para lumayo sa kanya habang umiiling. Wala akong damit. I called my secretary to buy you clothes. Umiling ako sa mga advanced decision niya. Ilang sandali pa'y nagring ang phone niya kaya bahagya siyang umupo para abutin yun. Tumalikod ako sa kanya para makausap niyang maayos kung sino man ang tumawag. Yes, Dad. I heard him. Akma akong aalis muna sa kama pero hinawakan niyang bewang ko. Stay here. Sambit niya nang tumingin ako sa kanya habang nakikinig pa rin sa dad niya sa phone. Okay. Sabi niya bago binaba ang tawag. Nang maitabi niya ang cellphone niya, inayos niya ang pagkakaupo niya. Napaiwas ako ng tingin. May awkwardness pa rin sa akin ngayong kasama ko. Sa tingin ko hindi ako magiging komportable sa kanya. Binibigyan niya ako ng halo-halong emosyon. Pakiramdam ko kahit araw-araw man kaming magsama mula ngayon ay hindi titigil ang puso ko sa pagtibok na sobrang mabilis. I have a meeting at 1, he said. Mabilis ako napatingin sa orasan sa bedside table niya. 11:00 na ng tanghali. Kailangan niya maghanda ngayon kung ganun ang mangyayari. Sige, pupuntahan ko si Gab. Hindi natapos ang sasabihin ko dahil umili siya. Saka tumayo mula sa kama pero pinatayo niya rin ako sunod niya. Hindi, sasama ka sa akin. Sabi niya at nalaki ang mata ko. Ano? Hindi. Mabilis na tanggi ko. Ngumisi siya sa kabahagyang nilapit sa akin ang mukha niya kaya bahagya akong lumayo. Kita pa rin ang mga sugat sa mukha niya, lalo na ang sugat sa gilid ng labi niya. Pero medyo maayos na itong tingnan. You will, he said. Muli sana akong tatanggi pero kapwa naming narinig ang doorbell. Sekretary ko yun. Sabi niya bago lumabas ng kwarto niya. Sumunod naman ako sa kanya at bahagya ko pang pinasadahan ng kamay ko ang buhok ko para medyo maging maayos tingnan. At nang makarating nga sa baba at dumiretso sa pintuan. At nang buksan niya yun ay kita ko sa labas ang isang kaedad niyang lalaki na may dala ng mga paper bags. Tinanguan niya yun saka kinuha mula dito ang paper bags at muli ring sinara ang pinto. Eto ng mga damit mo, sabi ni Kenzo bago tingnan kung anong nasa loob. Pero mas mabuti siguro kung hindi ako sasama sa'yo. Sabi ko pero umiling siya. No, mas mabuti kung sasama ka sa akin. Let's get ready now. Sa labas na lang tayo kakain ng lunch. Sabi niya saka muling umakyat sa itaas. Dala ang mga paper bags kaya napabuntong hininga na lang ako bago sumunod. Muli kaming pumasok sa kwarto niya. Let's shower. Bigla niya sabi kaya nanlaki mata ko. Ha? Come on. Umiling ako ng ilang ulit. Ayaw ko. Sabi ko habang sobra-sobra ang kabang nararamdaman. May masamang pumasok sa isip ko.
Mabilis akong nag-iwas ng tingin doon. Nang mahagip siya ng tingin ko ay kita kong pagkunot ng noo niya. Hindi ko nahayaang makita mo ulit yung lalaking yun, Malia. Sabi niya bago umiling. Pero mauna ka na. Naiilang na sabi ko saka muling nag-iwas ng tingin. What do you mean? Sabay tayo para mabilis. Sabi niya kaya mabilis akong umiling at halos mamutlan at mahimatay sa kaba. No, gagamitin kong banyo sa guest room at gagamitin mong akin dito. Dugtong niya kaya namuhay ang matinding hiya sa katawan ko dahil sa mga naisip ko. Did I just think that we'll have... Never mind. Oo, sige. Sabi ko pero nadagdagan ng hiya ko nang makitang pagnguso niya na tila nagtatago ng ngisi. Wait, what? Are you thinking? Tanong niya na ikinailing ko. Wala, maliligo na ako. Sabi ko sa kadumiretso sa loob ng banyo niya. Nang makapasok at masara kong pinto doon, ay huminga ako na sobrang lalim. Sobrang kahihiyan na yun. Bakit ko ba iniisip ang mga yun? Napapikit ako ng mariin dahil kahit ako ay nahiya sa sarili ko. Nakakahiya? Sobrang tagal pa bago nawala ang hiya ko kaya matagal rin bago ako magsimulang maligo. This is so hard. Tila nabuhay na lahat na pwedeng mabuhay sa katawan ko. I use shower gel at sa pag-aakalang nagmamadali nga kami doble kong binilisan ang pagligo bago pa niya ako maabutang nagbibihis. Matapos maligo'y nagbihis na nga ako. His secretary bought a lot. Sa sobrang pagmamadali hindi na ako nakapili pa ay diretsong sinuot ang una kong nahawakan. This fits me well. Parang sinukat at alam ang size ko. After a couple of minutes tapos na ako. Suklay na lang ang kulang ko habang siya'y wala pa. Habang naghihintay sa kanya, hindi ko maiwasan tingnan ang damit na napili kong suotin. Isa itong puting mahabang damit. Napaka-elegante nito at mukhang mahal talaga ito. It came from Dior. Pati ang sandals ay kasya rin sa akin. Humanga ako sa sekretary niya. Hindi ko alam kung marunong ba itong manghulang ng sizes o may ibinigay si Kenzo na sizes. Pero hindi rin alam ni Kenzo ang size ko. Ilang sandali pa'y pumasok si Kenzo. Bahagi akong napatulala sa itsura niya. Nag-ahit siya. Napakalinis na itsura niya ngayon. Kung hindi lang sa mga sugat at pasa niya, wala nang bahid ng balbas sa mukha niya. Sa pagtitig ko sa mukha niya ay huli ko nang napansin na tanging tuwalya lang na nakapulupot sa bewang niya ang suot niya ngayon. You shave, I murmured. Yeah, it took me so long to finally shave. Magbibihis lang ako. Wait for me, he said. Bahagyang napuntang mga mata ko sa tattoo sa dibdib niya. Hindi ko pa rin alam yun pero may clue ako. I am not familiar in those letters. Pero kung pipilitin kong basahin ni tila may katunog, but I am not sure. Napansin niyang nakatitig ako sa tattoo kaya bahagya niya yung sinulyapan. Nag-iwas ako ng tingin dahil doon, saka bahagyang ngumiti at tumago. Do you know IPA? Tanong niya sa akin, saka humakbang palapit sa akin. Humakbang naman ako pa atras dahil ayaw kong madikit sa walang damit niyang katawan. What's that? Tanong ko habang naglilikot ang mga mata ko. Hindi ko siya matingnan ng maayos kaya hinawakan niyang baba ko para matingnan ko siya ng diretso at maayos. International Phonetic Alphabet. Bulong niya bago hinawakan ang kamay ko. Dinala niya ang kamay ko sa parte ng dibdib niyang may tattoo. Marahan kong hinaplos ang hindi pamilyar na mga letras sa kanyang balat. Anong ibig sabihin nito? Mahinang tanong ko habang titig na titig sa tattoo. I don't like tattoos, pero ngayon tila kay gandang pagmasdan yun. Malia, he said. Nagsalubong ang kilay ko saka napatingin ako sa mga mata niya. Akala ko talaga patay ka na, kaya ipinatato kong pangalan mo. Akala ko hindi ka na babalik. Ang tattoo na itinagparamdam sa akin na ikaw ay kasama ko. Sabi niya kay napanunok ako. This is my name? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ko. Saka muling napatingin sa tattoo. Yes, this is your name. Sabi niya bago ako hinalikan sa labi. Napabuntong hininga ako nang gawin niya yun. Walang sabi-sabi niya akong hinalikan. Matagal pa bago ako nakabawi sa lahat ng gulat saka napahigpit ang pagkakahawa ko sa dibdib niya. Miss na kitang halikan. Miss na kita. So bad. Bulong niya pagkatapos ng halik. Pumungay na naman ang mga mata ko at mabilis akong sumubsob sa dibdib niya. Rinig na rinig kong tibok ng puso niya. I smiled because of that. Ngayon, napatunayan ko na parehong sobrang bilis ng tibok ng mga puso namin. Ilang sandali pa'y matunog siyang ngumisi. Sa tingin ko, kailangan ko magbago ngayon. Umalis na tayo kaagad bago pa magbagong isip ko. Umiiling na sabi niya kaya lumayo ako sa kanya.
He has this playful smirk. Mamaya na lang tayo umuwi ng maaga. Bulong niya bago pumasok sa loob ng walk-in closet niya. Napahawak naman ako sa dibdib ko saka umiling nang mawala siya sa harap ko. Hindi talaga ako makapaniwala na pinatattoo niya ang pangalan ko. After a couple of minutes, lumabas na siya sa closet niya na suot na ang 3-piece black suit niya. Ito na ang tunay na Kenzo Del Mundo. Ready? Tara, kain tayo sa malapit na restaurant, sabi niya bago hinawakan ng bewang ko. Are you sure you are bringing me with you? Ibaba mo na lang ako sa mall. Oh, what are you talking about? I mean, sumama ka sa akin. Malamang may meeting ako pero sasama ka sa opisina ko. After that, uuwi na tayo, sabi niya. Napalunok na lang ako at hindi na sumagot pa. Sabay kami sumakay ng elevator. He's still holding my waist. Nang makababa sa ground floor ay lumipat ang kamay niya sa kamay ko. Napatingin ako sa kanya dahil doon. Tutok siya sa cellphone niya. Bahagya akong binasa ang aking mga labi bago tinunang aking mga mata sa aming mga kamay. Kakaiba ang pakiramdam nito. Ngunit medyo gusto ko ito. Nang makalabas kami ay saktong humintong isang itim na sports car sa harap namin when we are still married. I mean, nung nasa isang bahay kami, ilan lang naman ang kotse niya. Pero ngayon parang papalit-palit na siya. Ilan ang kotse mo? Tanong ko nang buksan niyang pinto. I don't know. Why? Nagkibit balikat na lang ako bago umiling. Nang makapasok siya ay kaagad niyang pinandarang sasakyan. At habang lumalayo kami sa condominium building ay nakita ko sa side mirror ang isang itim na SUV na sumusunod sa amin at ilang mga nakamotor na lalaki. Wait, may sumusunod? Tarantang sambit ko kay napatingin doon si Kenzo. Hindi ako nakontento at nilingon ko pa yun. Familiar sila. Mga securities mula sa mansyon ni Don Del Mundo at mga bodyguard ni Theodore. Ayos lang, they are mine. Sagot niya kaya napatango na lang ako at naupo na lang ng maayos. Ang dami na nga talagang nagbago. He doesn't have bodyguards back then. Hindi nagtagal ay nagpark siya sa parking lot ng isang mamahalin at kilalang restaurant. Naasiwa ako doon pero nang bumaba siya at pinagbuksan niya ako ng pinto ay wala na akong nagawa pa kung hindi bumaba na lang din. Baka malate ka sa meeting mo, sabi ko dahil baka maipit kami sa traffic. Pero giniya niya lang ako sa loob. Tuloy-tuloy kami naglakad hanggang sa makapasok sa VIP room. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Hindi naman ako exaggerated pero itong kauna-unahan namin kakain sa isang mamahaling restaurant. Hindi ko maiwasang kabahan. Galing din ako sa mayamang pamilya. Pero iba si Kenzo. Kapag yata titingnan siya ng lahat ay ang unang pupunahin ay ang pagiging Del Mundo niya. Nakakapanghina siyang kasama. Come here, sit here beside me. Biglang sabi niya nang umupo ako sa upuan na nasa harap niya. This is a 4-seater table. May 2 bakanting upuan pa pero nahiya ako sa sinabi niya kasi may waiter na nakamasid sa amin. This is fine, Kenzo, I said before glancing at the waiter. Bahagyang pumitik si Kenzo dahil doon, saka tumango na lang at nag-order. Nag-order na rin ako kaya mabilis na umalis ang waiter dito sa VIP room na ito. Kenzo, kailangan ko talaga makausap si Gab. Paunang sabi ko kaya sumama ang mukha niya. Kukunin ng mga tauhan kong mga gamit mo sa bahay niya. Sabi niya pero umiling ako. Hindi ako dapat maging rude kay Gab. Hindi, kailangan ko talaga siyang makausap. Malaki ang naitulong niya sa akin, alam mo yun. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako. I insisted. Huminga siya ng malalim sa kabahagyang umiling. Let's talk about that later. Sabi niya kaagad kaya ngumusa ko at tumango na lang. Mabilis na dumating ang mga pagkain. Kaagad kaming kumain. Hindi ko maiwasan tingnan siya minuto. At kapag napapatingin ako sa kanya, nahuhuli ko naman ang mga mata niyang nakatutok sa akin kaya sa huli mapapangiti na lang ako. Ito'y pakiramdam na kakaiba at awkward. Pero sobrang bilis ng tibok ng puso ko. At hindi ko maitatanging masaya ako. Medyo gusto kong pakiramdam na ito. Ramdam na ramdam ko mga matang nakatutok sa amin nang tumapak ako sa kumpanya ni Kenzo. Gusto kong tumakbo pero nakahawak si Kenzo sa bewang ko. Lahat nakatingin sa amin. Para ngayon gusto kong magpakain sa lupa. Kasama ko ngayon ang CEO nila. Naninigas ka, okay ka lang ba? May hinang tanong ni Kenzo nang makapasok kami sa elevator. Doon lang ako medyo nakahinga ng maluwag. Umiling ako kahit ang toto'y sobra na akong nahihiya. Hindi dapat ako nandito. You'll stay in my office. Sa conference room ang meeting.
Muling bulong niya kaya wala sa sarili akong tumango. The elevator opened in the very last floor. Napalunok ako ng gusto ng may isang lalaking sumalubong sa amin at kaagad yumuko. Siya ang sekretarya ni Kenzo. Mr. Del Mundo, nasa conference room ng mga board members, kasamang presidente. Ikaw na lang po hinihintay. Sabi ng sekretary nito na ikinatango ni Kenzo. Sa office ka muna, sabi ni Kenzo sa kaiginiya ko sa isang pintuan. Nang buksan niya yun ay bumungad sa akin ang napakalaking opisina. Kitang-kitang kabuuan ng city dito kaya sandali ako namangha. Ayos lang ako dito. Sabi ko habang nililibot ang paningin ko sa paligid. Babalik din ako, sabi niya bago ako hinalikan sa noo. Matapos yun ay umalis siya kasamang sekretarya niya at ako naman ay naiwan sa loob ng opisina. My curiosity hits me. Dahan-dahan ako lumapit sa table ni Kenzo at nangunot ang noo ko nang may makita kong frame. Hindi pa ako makontent at nilapitan ko yun ng gusto sa kakinuha. Naalala ko bigla yung sinabi sa akin ni Diego na may frame daw sa opisina si Diego na babaeng kamukhang kamukha ko. And it's really me. This is me. Hindi ko naalalang nakuhanan niya ako kailanman ng picture. Sa tingin ko ito'y kinuhanan sa Zamboanga. Isang stolen shot sa akin. May hawak akong sunflower at medyo nakangiti ako. Kailan niya kaya kinuha to? Tinignan ko mabuti yung picture. Ako nga ito. I am not dreaming. Nanghihina kong binaba ang frame. And after a while I smiled a bit. Ngayon nakatingin sa nagtataasang gusali sa labas ay marami ang pumasok sa isipan ko. Kenzo and I experienced a lot. Mula sa sakit at ngayon hindi ko alam kung saan kami patutungo. I never dreamt of ending up with him. Dahil alam ko naman na imposible. But can we make it possible? Didn't I deserve him? Dahan-dahan akong tumungo sa living room set doon at tahimik na umupo. Tinapa ko mga paa ko sa sahig habang nagbibilang. Sana bumilis ang takbo ng oras ngayon. Ilang sandali pa iniisipan kong kunin ang cellphone ko. I don't have any social media accounts now. Meron ako noon bago mamatay si Daddy pero binura ko na at ngayon para malibang ako sa paghihintay kay Kenzo ay naisipan kong gumawa. Ngunit bago ko talaga magawa ito'y nakatanggap ako ng ilang abiso mula sa browser. Kaagad nalaki ang mga mata ko nang makitang headline at ang picture. It was me and Kenzo holding hands. Palabas sa condominium. I immediately click it. Binasa kong buong article at nabanggit doon na kinumpirma kamakailan ni Mrs. Josefina Del Mundo na ikakasal na sina Beatrice at Kenzo. Namutla ako't doon kung naalalang bagay na yon. At sobrang linaw ng mukha ko sa picture na yon. Hindi ko pa natanong si Kenzo tungkol sa kasal na yon. Tuluyang nawala sa isipan ko. Nanghihina kong tinagong cellphone ko. Kanina lang ay tila nakikita ko ng bahaghari. Ngayon ay parang binabagyo na naman. It's still so complicated. Everything is complicated with my life. Hindi ko pa nababawi ang lakas kung biglang nawala nang bumukas ang pinto. Mabilis ako napatingin doon sa pag-aakalang bumalik na si Kenzo pero ibang nakita ko. Mami niya yun at nakatitig sa akin. Ang kapal naman ng mukha mong tumapak sa kumpanya namin? Galit na galit niyang tanong. Mabilis akong tumayo. Hindi mo ba alam kung anong kahihiyan na dinadala mo sa pamilya namin? At ngayon nandito ka na. Muli? Hindi ako makapaniwala sa'yo, sabi niya. Nanlilisik ang mga mata niya. Hindi pa ako nakasagot ay pumasok si Beatrice. Sa pulan niyang mga matay alam ko na kaagad na umiyak siya. Where is Kenzo, tita? Sabi niya at napaawa ang bibig niya na makita niya ako. Hinawakan ng mami ni Kenzo ang braso ni Beatrice dahil mabilis sana itong susugod sa akin. You whore! Beatrice shouted with her lungs out. Beatrice! Mrs. Del Mundo stopped her but she's so angry. Hindi ka na nahiya? Kenzo and I are getting married! It was all over the news at ngayon nakikisaw-saw ka? Sa sobrang gulat ko hindi ko na alam kung paano ko dedepensahan ang sarili ko. They are glaring at me. Para kung pumasok sa isang gera na mag-isa at sobrang dihado. Tita, no! She is just using Kenzo! Sigaw ni Beatrice habang umiiyak. Masyado ako nabigla upang iproseso ang lahat sa aking ulo. Akma sana kung susugurin ulit ni Beatrice nang biglang bumukas ang pintuan. Kenzo entered. Mula sa seryoso unti-unting lumabas ang galit sa mga mata niya na makita si Beatrice at ang mami niya ngayon dito sa opisina. What's happening? Mabilis ang hakbang ni Kenzo na tumungo sa akin, saka ako nilagay sa likuran niya. I am still speechless. Kenzo? Nautal na sabi ni Beatrice.
Pumasok sina Mr. Del Mundo at Don Del Mundo. Nakita kong pagdaan na pagsisisi sa mukha ni Mrs. Del Mundo. Napatingin sa amin si Don Del Mundo gamit ang kanyang maotoridad na mukha. Akala ko wala nang papasok pero biglang pumasok si Theodore na tila nakangisi ngunit na makita niya na naglalaban na ng tingin lahat na nandito ay tumikim siya. Saka napatingin kay Kenzo at sa akin. Ma'am, what is it again? Kontroladong sambit ni Kenzo pero ramdam kong pagpipigil niya ng galit. Kenzo, Malia, care to explain everything now? Formal na sambit ni Don Del Mundo habang nakatutok ang mga mata sa amin. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Natakot ako nang makita kong buong pamilya nila ngayon. Alam kong kaya nilang gawin ng kahit na ano. Napagkasunduan na ni Tita Josefina at ng mami ko na malapit na kami ikasal ni Kenzo. Magpapa-engagement party na kami at sinisira na naman ang malanding yan! Sigaw ni Beatrice. Sino nagsabi sa'yo na gusto kitang pakasalan? Malamig na tanong ni Kenzo. Lalong umiyak si Beatrice. Napalunok ako't nanginig dahil mas lalong tumaas ang tensyon. Kenzo! Suway ni Mrs. Del Mundo. Humalakhak si Don Del Mundo saka pumagitna sa amin. Kenzo! Ikaw ang magiging pangulo ng imperyong ito. Kailangan mong pakasalan ng isang taong nagmula sa isang mabuting pamilya. Hindi nakapagpigil si Mrs. Del Mundo. It insulted me a lot. Pero hindi ako nagsalita. Nanatili akong tahimik kahit padihadong-dihado na ako. Kenzo, let's talk about this. Matigas na sambit ng daddy niya na seryoso lang. Gumisi si Kenzo bago bumaling sa kanyang lolo. Si Don Del Mundo ay tila isang agila na pinagmamasdan ang mga reaksyon naming lahat. He's like a king witnessing his kingdom chaos. Then I resign as the CEO of the empire. Theodore will take over my position. Ipapasa ko resignation letter ko mamaya. Seryosong sambit ni Kenzo at lahat kami napasinghap, maliban kay Don Del Mundong seryoso lang. What? Gulat na sambit ni Theodore. Happy, ma'am? Nanguuyam na tanong ni Kenzo sa ina niyang namumutla na. Kenzo! Galit na sigaw ng daddy niya pero umiling lang si Kenzo. Why don't you take my position, Dad? Bahala na kayo. I'm out of this. Dagdag ni Kenzo saka ako hinigit. Kung gulat ako kanina ay mas gulat ako ngayon. This is so unexpected, Kenzo. Bumalik ka dito! Sigaw ng daddy niya. Nasinundan na rin ang sigaw ng mami niya pero tuloy-tuloy lang akong hinila ni Kenzo. Ang bilis niyang maglakad kaya halos tumakbo na ako. Kenzo! Sambit ko na makapasok kami sa elevator. Doon siya pumikit ng mariin sa kamarin niyang hinilot ang sentido niya. Wala silang kwentang lahat. Sabi niya saka ko mabilis na hinigit palapit sa dibdib niya. Kenzo, anong ginagawa mo? Nagbibiro ka ba? Tanong ko. This is so ridiculous. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. At sa mukha ngayon ni Kenzo ay kita ko na hindi niya rin gustong mga yun. Hindi mo kailangan gawin yun. Try me. Sabi niya saka muli akong hinila nang bumukas ang elevator. Habang palabas kami ng gusali ay tumutunog ang cellphone niya sa isang tawag. Ilang ulit yun at mukhang nainis siya. Kaya nang makapasok kami sa kotse niya, inis niyang sinagot yun. The heck? Are you sure? Sigaw ni Theodore sa kabilang linya. What do you think? Seryosong tanong ni Kenzo dito pabalik bago binaba ang tawag. Napapikit na lang ako ng mariin. I am so guilty. Hindi mo dapat ginawa yun, sabi ko. I'll prepare our papers. We'll fly to Italy as soon as possible. Sabi niya, pero mabilis akong umiling. No, ayusin mo muna ang pamilya mo. Sabi ko na ikinagting na panga niya. Aalis tayo ng bansa. What are you doing, Kenzo? Bakit mo yung ginawa? Bakit ganun-ganun na lang? Seryoso ka ba? You resign? For what? Hindi makapaniwala ang tanong ko. Ang gulo-gulo. Galit ako sa pamilya ni Kenzo pero parang sobra naman yata to. Sinisira ni Kenzo ang buhay niya. I know you get my point, Malia. Do you want to see me marry Beatrice? Nakaiting nga pang tanong niya. Napapikit ako na mariin. Do you had a thing before? You had a thing before. Shit that. Mabilis na putol niya sa sinasabi ko kaya napahinga na lang ako ng malalim. But you don't need to resign. Try me. Kahit impyerno kaya kong baliktarin. Seryoso sambit niya kaya nagsitaasan ng balahibo ko sa katawan. That made me shiver. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay manatili sa akin. Come on, Kenzo, seryoso to. Yes, Malia, seryoso ako. Hindi ako naglalaro. Napabuntong hininga ako.
Hindi ko kinaya mga nangyaring ngayong araw. Sobrang bilis. Parang kahapon lang ay halos hindi ko siya matingnan. This is so frustrating. Nakakatunaw. Parang unti-unti akong nauubos. Ilang sandali pa'y nakarating kami sa parking lot ng condominium building. Nagpadala ako sa paghila niya sa akin papasok sa loob. Wala pa rin ako sa sarili ko. Pero mas lalo yata akong nabaliw nang makita ko si Gab na kinakausap ang receptionist. Nanlaki ang mata ko. Masyadong nagmura si Kenzo nung makita kami ni Gab at naglakad siya papunta sa amin. Sobra na ito. Gaano kakatapang para sumugod sa teritoryo ng demonyo? Seryosong sabit ni Kenzo. Mabilis ako nilagay sa likuran niya. Hindi ikaw ang pinunta ko dito. I came here for Malia. Matapang na sagot ni Gab. Mahigpit akong hinawakan sa braso ni Kenzo nang makitang kumuyom ng husong kamao niya. Malia, let's talk. Gab sad. Sinubukan niya akong abutin pero hindi siya inaya ni Kenzong gawin yun. Please, do not make a scene. Pakiusap ko sa dalawa, lalo na kay Kenzo. Tinignan naman ako ni Gab gamit ang nanghina niyang mga mata. Sobrang guilty ako. Hindi ko sinasadyang saktan siya. Gab, mag-usap tayo sa ibang pagkakataon. Please, pakiusap ko dahil hindi na makukontrol ni Kenzo ang sarili niya. He's not drunk this time and he is angry. Napaatras si Gab at lalong nanghina. I came here dahil baka magbagong isip mo. Baka sumama ka ulit sa akin, I save you at ginagamit mo ngayon yun ha? Pagsingit ni Kenzo na gustong sabihin ni Gab. Malia, I want you to be my Isabel. Patuloy ni Gab na walang pakialam kay Kenzo. Habang nakatitig sa mga mata ko, mabilis ako nag-iwas ng tingin. I am hurting for him. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na masaktan siya dahil ang lakas ng nararamdaman ko para kay Kenzo. Mahalaga sa akin si Gab kasi niligtas niya ako. Tinulungan niya ako. Pero iba si Kenzo. Dream on. She's mine. Isabel's not real. She's Malia del Mundo. She's my wife. Kaya umalis ka na dito bago ka paalisin. Hindi mo magugustuhan kapag nagalit ako. Hindi ako magpipigil. Umalis ka na ngayon hanggat may natitira pa akong pasensya. Sambit ni Kenzo na tila kayang-kaya niyang pumatay sa mga oras na ito. Kenzo! Suway ko kaya sa akin siya tumingin. Muli kong binalik kay Gab ang mga mata ko. I can see him breaking. I'm really sorry, Gab. Sabi ko with so much sincerity. Sarcastic siyang tumawa. Sayang ka, Malia. Sayang bumalik ang alaala mo. Sayang hindi na kita makukuha. Sabi niya. Sobrang sakit ng puso ko. Higit pa siyang kaibigan para sa akin. Nakahanap ako ng kapatid sa kanya. Ang sabi ko, umalis ka na. Hindi nakapagtimping sigaw ni Kenzo dahil sa mga narinig niya. Pero hindi niya sinugod si Gab dahil hawak kong braso niya na mahigpit. Ipapadala ko mga gamit mo dito. Take care. Sabi ni Gab bago tumalikod sa amin at sa akin. Alam kong hindi ako dapat ngumiti pero hindi ko mapigilan. Pakaramdam ko tapos na siya na parang tinanggap na niya. Parang nabunutan ako ng isang tinik na nagbabara sa lalamunan ko dahil doon. Hindi ko maiwasang tingnan ang paglalakad ni Gab palayo. Now, I am sure that I am for Kenzo. Sa kanya ko ng buong buo. Why are you looking at him? Inis at galit na bulong ni Kenzo sa akin. I turned to him. Ang dami naming problema pero medyo nagkaroon na ako ng pag-asa ngayon. The stronger me doesn't want you, I said honestly. Naging malamig ang reaksyon niya ngunit dumaan ang takot sa mga mata niya. Pero anong magagawa ko? I love you too. Sabi ko't nanlaki ang mga mata niya. Ngayong muling nakausap ni Malia si Gab, matanggap na kaya ng binata na hindi para sa kanya si Malia? At si Malia, matanggap kaya siya ng pamilya ni Kenzo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.